Inaasahan na raw ng prosekusyon ng hatol na guilty kay Chief Justice Renato Corona, pati na ang landslide na boto para rito. Gayunman, sa kabila ng pagkapanalo, hindi raw nagsagawa ng anumang pagdiriwang ang kanilang panig. Ayon kay Lead Prosecutor Congressman Neil Tupas, handa rin daw niyang ipasuri ang kanyang mga ari-arian, pero hindi naman daw kailangan pumirma pa siya ng waiver. Well, very clear, Kamanigan, sabi ko wala tayong gagawin kundi umuwi na kayo. Kasi ako umuwi na ako. Una-una yung salin ko. Ang doon lahat, I authorize the ombudsman to look into that. So kung merong tingnan nila through AMLAC, sinisilip yan kung merong nagrereklamo. Oo nga. Diba? So ako, challenge mo, ireklamo ka rin. Ireklamo nila ako. Never forget that those who... Taliwas naman sa sinabi ni Tupas, kinumpirma ni Deputy Presidential Spokesperson Yusek Abigail Balte na nakipagpulong ang prosekusyon kay Pangulong Noynoy Aquino kagabi. Biglaan lamang daw ang pulong sa Malacanang. Ito raw ang kauna-unahang pagkakataong nakilala ng Pangulo ang ilan sa mga miyembro ng prosecution panel. Samantala sa panig naman ng depensa, wala raw silang pinagsisisihan sa kanilang mga naging hakbang sa paglilitis. Ayon kay Attorney Karen Jimeno ng defense team, sa kabila ng pagkatalo ay naipaliwanag naman daw nila ng maayos ang panig ng punong maestrado. Meron pa rin naman daw silang magagawang paraan sakaling mapatunayang may pang-aabuso ng kapangyarihan sa panig ng Senado. Ang hinahanap naman dito yung katotohanan. Since naging issue na rin naman yung allegation ng $10 million, then I think it's better na lumabas na lahat yan. Kesa naman nagkaroon tayo, for example, na-acquittal. Tapos iniisip ng mga tao, ano nangyari dun sa $10 million? Pag tinignan mo yung batas, ang impeachment case is final and unappealable. Ibig sabihin, hindi mo pwedeng i-appeal. Pero sa isang artikulo naman ng saligang batas, pagka merong grave abuse of discretion, pwede ka pumunta sa Korte Suprema.